Ibinahagi ni Coach Chot Reyes na kailangan na nilang ipasok ang veteranong player na si Jason Castro sa laban nila ng Barangay Ginebra sa Game 4. Binigyang din niya ang dalawang bagay na ginamit nila sa Game 4 bukod kay Jason Castro na posibleng gamitin ulit nila sa susunod na laban. At ang ilan nating mga kababayan, iginiit na takot umanong tumira ang ilang players ng Barangay Ginebra dahilan para matalo sila sa finals. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bukod sa sinabi ni Coach Tim na physicality, tila may nahugot pa si Coach Chot Reyes na bala sa finals kalaban ang Barangay Ginebra. Sa pagkalugmok nila sa 1-2 na kartada, nagdesisyon ito para makabangon. Ayon kay Coach Chot, oras na para ipasok nila si Jason Castro sa bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Kung babalikan nyo yung lahat ng final series namin, maliban sa huling ilang serye kung saan wala si Jason, sinisikap talaga naming huwag muna siyang isama sa starting lineup hanggat maaari. Ayaw namin na ma-overextend siya. Gusto namin ma-manage ang kanyang mga minuto sa laro. Pero nang malagay kami sa 1-2 na kartada sa serye, naramdaman namin na panahon na para kay Jason. So makikita natin sa pahayag ni Coach Chot Reyes mga playoffs kung gaano nila pinag-ingatan si Jason Castro dito sa finals, di ba? Sa edad na 39 at galing pa sa injury, malinaw na ayaw ng TNT na maubos agad ng gasolina ng kanilang veteranong playmaker. Kaya sa unang tatlong laban mga playoffs, limitado yung kanyang minuto at papel sa rotation. Pero nang malagay sila sa alangan na 1-2 yung lamang ang Ginebra sa serye, napilitan si Coach Chot na ilabas ang isa sa kanyang pinakamabisang alas. Of course, si Jason Castro. At syempre nagbuo ngayon. Sa loob ng 23 minutes sa Game 4, nagtala si Jason ng 14 points sa mahusay na 5 out of 8 na shooting. Kabilang ang dalawang tres at 9 na puntos sa first half na tumulong para manatiling matatag ang TNT habang hinahanap pa ni Chris Macala yung kanyang rhythm doon. Higit pa sa puntos mga playoffs, mahalaga rin ang kanyang depensa laban kay RJ Barrientos na nalimitahan sa 4 na puntos lamang sa second half matapos magkaroon ng magandang simula sa laro, di ba? So para sa susunod na laro, malaking problema to para sa Ginebra kung magpapatuloy ang ganitong klase ng production ni Castro. Kapag sabay na umandar sina Castro, Jordan Heading, Calvin Optana, RR Pugoy, Macala, mas magiging mahirap silang depensahan dahil hindi na maaaring tutukan ng Ginebra ang isa o dalawang player lang. Ang mas nakakatakot para sa Ginebra is kung sariwa pa rin ang mga binte o fresh legs pa rin si Castro dahil maingat siyang minamanage ni Coach Chot. Kung mangyayari yan, maaaring maging isa sa pinakamalaking X-factor ng TNT sa natitirang bahagi ng finals, etong si Jason Castro. Sa patuloy na pahayag ni Coach Chot, dalawang bagay pa ang isiniwalat niyang naging malaking bentahe ng kanyang grupo sa bakbakan. Dalawang bagay o taktika na posibleng gawin nilang muli ngayong Game 5 para makuha ang panalo. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Tulad ng alam nyo habang humahaba ang serye, nagiging labanan ng kung sino ang mas tatagal. Kung mapipigilan namin ang Ginebra na maka-score ng mas mababa sa 100 puntos at hindi kami magbibigay ng mga puntos mula sa turnovers, magkakaroon kami ng magandang tsansang manalo dyan. Sa games 1 at 3, mahigit 20 puntos mula sa turnovers na naibigay namin sa Ginebra at natalo kami sa parehong laro na yon. So again, depensa at bawas turnovers. Yan yung dalawang bagay na sinabi niya dito, di ba? Base sa pahayag ni Coach Chot, hindi lang talent actually or shooting ang nakikita niyang susi sa finals, kung hindi yung disiplina sa paghawak ng bola. Sa kanyang pananaw mga playoffs, malaking dahilan ng pagkatalo ng TNT sa games 1 at 3 ang pagbibigay nila ng mahigit 20 puntos mula sa turnovers. Ang laki nun Sa isang dikit na final series, napakalaking bilang na yan. Kasi nga para ka na rin nagbigay ng libreng opensa para sa kalaban mo dyan. Maganda rin ang sinabi niya tungkol sa pagiging battle of attrition ng serye, kung sino yung tumatagal. Habang tumatagal kasi yung finals, hindi lang ito usapan ng X or O's. Nagiging sukatan na rin niya ng tibay ng katawan, lalim ng rotation, at kakayahang manatiling sariwa sa ilalim ng matinding pressure. So kung titingnan nyo naging takbo ng serye, totoo yung sinabi ni Coach Chot. Kapag napipigilan ng TNT ang transition game ng Ginebra at hindi nakukuha ang points mula sa turnovers, mas naging effective sila Jordan Heading, Calvin Optana, RR Pugoy at Chris Macala sa half-court offense. Pero kapag nagiging pabaya sila sa bola, mabilis na naiiwan sila ng Barangay Ginebra dyan. So para sa Game 5, malinaw ang magiging misyon ng TNT. Bawasan ng turnovers at panatilihing mababa sa 100 puntos ang Barangay Ginebra. Siyempre, kakailanganin nila ang malagkit at honest na depensa para magawa nila yan. Kapag nagawa nila yan, malaki ang chance nilang maaga ang momentum sa serye. Samantala, tila nababahala naman ang fans ng Barangay Ginebra sa sitwasyon ng ilang players nito sa loob ng court. Pansin nila,
takot tumira ang ilang players kahit pwede na umanong itira. Ang dahilan umano, mapapagalitan sila. Narito ang kanilang obserbasyon. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Hirap sa sobrang takot mapagalitan pag tumira na hindi pumasok. Kaya alanganin kahit libre na ayaw pang itira. Ipapasa pa hanggang mabantayan tuloy sila. May point din naman yung fans, di ba? Pero sa tingin natin, hindi ito dahil takot silang mapagalitan kapag sumablay yung tira. Mas posible na sobrang disiplinado lang sila sa sistema ni Coach Tim Cone. Kaya minsan naghahanap pa sila ng mas magandang opensa kahit may medyo bukas ng tira. Pero tama sila, may pagkakataon na may sapat ng espasyo para tumira ang isang player ng Ginebra. Pero pinipili pa rin ipasa yung bola. Ang resulta, nakakabawi ang depensa ng TNT at nawawala ang pagkakataong makakuha ng madaling puntos. Sa finals, napakahalaga ng bawat possession. Kaya minsan, kailangan din samantalahin ang mga ganitong pagkakataon, di ba? Posible rin usapin to ng kumpiyansa mga ka-playoffs. Hindi lahat ng player may parehong green light na meron sila Justin Brownlee, RJ Barrientos o Scottie Thompson. Kapag malamig ang shooting ng isang role player sa mga nakaraang laro, natural, mas nagiging maingat siya sa pagdidesisyon kung titira ba siya or ipapasa yung bola, di ba? Pero kung titingnan ang takbo ng serye, kailangan ng Ginebra na mas maraming contribution mula sa supporting cast, sa mga bench players. Hindi pwedeng sa mga pangunahing scorer lang umikot yung opensa. Kapag sila Stephen Holt, Troy Rosario at iba pa o iba pang role players ay nagiging agresibo sa mga libreng tira, mas mahihirapan ng TNT na magsiksik ng depensa kila Brownlee at RJ Barrientos. Anyway, alam nila yan. May sistema silang sinusunod. So, ibigay natin sa kanila yan. So guys, maraming salamat.